Ephesians chapter 5. There's verses 14 and 15. Ephesians 5, 14 and 15. For this reason it says, awake, sleeper, and arise from the dead, and Christ will shine on you. Therefore, be careful how you walk, not as unwise, but wise. Iti King James, iti verse 15, kunana, say then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Father God, we thank you for your words that we have read. Kararag mi Apo Diyos nga nakailat at makibiyang, mang ito da po iti panakaawat. Tapno jay kada Apo Diyos, dagiti kinapudno, iso itagtang, iti puso kon panunot mi, kat dagi jay basura kada Apo Diyos kat madulusan. So Father God, glorify your words, and glorify your name. In Christ's name we pray. Amen. Okay, so sa ating pagpapatuloy sa ating verse-by-verse study, ay panghuli ang nakita po natin sa ating outline as walking as children of light na yung isa sa trabaho po natin bilang isang mananampalataya is to expose or ipakita yung mga ginagawa ng mga kapwa po nating mananampalataya, yung ginagawa nila sa kadiliman. So that is our one obligation. We expose it by the Word of God through the Gospel, and we expose it through our lifestyle. So, makita po natin na sa verse 12 at saka verse 13, yung napag-aralan natin last Sunday, na kung saan sabi ng banal na Espiritu na nakakahiya na pag-usapan yung mga pinaggagawa ng mga mananampalataya na ito sa kadiliman. So, yung banal na Espiritu ay hindi siya nagbigay ng kahit isang kasalanan. At sabi natin, ano ba yung dahilan? Somehow, siguro pag nagbigay siya ng isang kasalanan dito, sasabihin natin ay yun yung sinabi ng banal na Espiritu na kasalanan, so itong ginagawa ko, hindi ito kasalanan. Malamang yung tao, sabihin niya yun. So dito, sabi niya, sabi niya dito, it is a disgraceful even to speak. So yung gumagawa po dito, yung mga the Christian who participate in the unfruitful deeds of darkness. Kaya nakita natin, sabi natin, minsan, ang kinakasuklaman natin na kasalanan, ang palagi nating binabanggit na kasalanan ng ating kapwa mananampalataya, mamaya, yun yung ginagawa natin. Yun po yung mahirap. Kaya, anong gawin natin bilang isang mananampalataya? We serve as light. And sometimes, there's no need to mention kung ano man yung kasalanan na ginagawa ng kapwa nating mananampalataya, you live as light. Yun yung utos sa atin. Because, sabi nga, nakita natin as history, and even lately, yung lumalabas sa newsfeed ko, ay mga pastor ng mga mega churches, na kung saan sabi nila, yung kanilang mga kasalanan, pinagtatakpan nila. Actually, just recently, after preaching this recently, meron yung mga, ewan ko kung 3 o 4 na naman na lumabas sa newsfeed ko na sabi doon, in the church at America, parang ewan ko, ganun na ata yung trend na kung saan ang number 1 na victim, ewan ko kung victim o he is the aggressor, yung mga pastor. Na kung saan, ang kanilang mga kasalanan na ginagawa nila sa kadiliman, pinagtatakpan nila for ilang years, yung isa 12 years, yung isa 8 years. Sabi ko, ang sama naman. Pero kung titignan niyo yung kanilang mga libro again, yung mga kanilang mga sinulat, it is against the sin that they themselves are doing. Kaya talaga yun yung mahirap. So, yung nabigay sa atin na tungkulin ay mamuhay bilang isang liwanag. We show them through our lives
that is based on the scripture na mali yung kanilang ginagawa. So, there are times that we need to speak, pero kung anong sasabihin natin, we speak according to the Word of God. Just let them read the Word of God, or basahin natin yung salita ng Diyos sa kanila. So, let the Word of God speak to them. Minsan, kasi tayong mga tao, when we speak with malice. Na kung saan sasabihin natin, mali yung ginagawa mo, mas banal ako kaysa isang santo akong musika. So anyway, ayun po, na pag magliwanag ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita at sa buhay natin na kanyang binago, all things, sabi doon, will be exposed to the light and will become light. Kaya pag maliwanawagan yung ating mga kapwa mananampalataya sa pamamagitan ng kanyang salita at sa pamamagitan sa paggamit ng buhay natin, they will become illumined. Maliwanagan po sila. So, tinuloy po niya. Kaya sabi niya, for this reason, sa itong kadahilanan. So, this reason, i-connect natin to sa verses 11 to 13. Na kung saan, we Christian continually expose the unfruitful work of darkness sa pamamagitan po ng buhay natin at sa kanyang salita. Kaya sabi niya, for this reason, he says, sa mga bagong translation, nagamit doon, it says, sa King James, yung ko kung he says. Sinong may King James dyan? Anong nagamit doon? Yung third person singular, he or it? Sino the King James na ta? Kasi sa newer translation, sa mga sa NASB, ang nagamit is it. It says. Pero yung ito ay nasa third person singular siya, kaya some translation ginamit nila is he, referring to God. So sabi, sa kadahilanan na ito, sabi ng Diyos, sino ba kasi ang nakikiusap sa atin? Ang nakikipag-usap sa atin, ang nagbibigay ng mga commands ay walang iba kundi ang Diyos. So sabi niya, awake sleeper, arise from the dead, and Christ will shine on you. So he says, at ang verb na ito, na lego, ay nasa present indicative. Na ibig sabihin, ito yung palaging sinasabi ng Diyos sa mga natutulog at saka sa mga patay. Anong sabi niya? Awake. So, dito, ay pinapakita ng Diyos na palagi siyang nakikiusap sa atin. Minsan, datayo lang sa nga talaga titulang. Yan ko, no, tulang o naging tutulang. That God is speaking, na ang Diyos ay nakikiusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita, pero, ang tinitignan po natin ay hindi yung sarili natin. Ang application na binibigay natin sa salita ng Diyos ay sa buhay ng may buhay. Ay, para kinikwa dito yung verse. Ito dito yung matibag bagana kat isoter aramidon na. Kasjay. When we read the Word of God, tingnan natin kung ano ba ang sinasabi ng Diyos dito. At ano ang application niya sa personal na buhay ko. Kasi sabi dito, sa kadahilanan ng mga pinagagawa ng mga Kristiyano na ito, that they continue to fellowship with the unfruitful work of darkness, at saka yung iba naman ay they serve as light, kaya ito yung sabi niya. O kayong mga tulog, gising. Awake.
So yung word na awake, dito is present imperative. Ibig sabihin, ito ay isang kautusan na kung saan sinasabi na kailangan yung tulog ay magising. At hindi lang siya magising at babalik sa pagtulog, pero she will be awakened forever. So, kaya dito, sa mga mananampalataya na nagtutulog-tulugan, actually hindi nagtutulog-tulugan, talagang tulog. Sabi ng Diyos, awake. And actually, the word awake is igero. Ito ay nagamit sa New Testament siguro 30 times, referring na babangon ka, gigising ka galing sa patay. To awake from the dead. At may isa lang na may isa lang na may kapangyarihan to command us to awake from the dead. Or to arise from the sleep. Walang iba kundi ang Diyos. Kasi siya lang po ang may kakayanan para tayo ay gisingin sa ating mga pagkatulog. So sabi po, awake. Magising ka. Ikaw na Kristiyano na natutulog, bakit tulog? Kasi nasa kadiliman pa rin siya. Bagamat Kristiyano siya, ligtas siya, pero andun pa rin siya. Nakikigawa sa gawa ng mundo. Nga sabi dito is awake. Present, active, imperative. Ibig sabihin na ito ay patuloy. It is a command. Na God continually command the sleeper. Sino ba itong mga sleeper? Sleeper, tulog. Hindi yung natutulog pag nagsisirmon si pastor. Pero ito yung mga tulog spiritually. They are saved. Anong meaning ng is? Sabi ni pastor, saved, seated, satisfied. Siguro palitan natin. Saved, seated, sleep. So, ginigising ng Diyos ang mga Kristiyano na ito. At kung titignan natin, yung word na sleep ay may definite article siya. Talagang may isang grupo ng mga mananampalataya na tinutumbok dito. At sabi nga natin, kung babalikan natin, ito yung mga Kristiyano na may ugnayan pa rin sa gawain ng sanlibutan. Andun pa rin sila, nakikisawsaw, nakikigawa. Basta ang nasa isipan nila, ligtas sila. Kaya sabi ng Diyos, gising ka. Magising ka. At sabi niya, arise from the dead. You stand up, mabuhay ka, or bumangon ka. So ito, yung arise, kung yung awake ay present active imperative, ito naman arise ay aorist imperative. Anong pagkakaiba nito? Yung present imperative, ito ay tuloy-tuloy. Yung aorist imperative naman, it is a command with a sense of urgency. Na kailangan gawin mo na ito. Ngayon na, now na, don't delay. Huwag mo nang ipagpaliban. Gumising ka na. Ang hirap kasi sa atin eh. Ginigising na nga tayo ng Diyos. Ayaw pa natin gumising. Ewan ko ba kung anong hinihintay natin. So, kung tinignan natin dito, arise from the dead, it is a once and for all urgent command of repentance. Ibig sinasabi nito, balik loob na tayo sa Diyos.
Pag napakinggan natin ang salita ng Diyos na nagsasabi sa atin na gumising na tayo, bangon na tayo. Huwag po nating sabihin na mamaya na, ng mga anak natin pagigisingin mo ng agsap sa umaga, sasabihin, mamaya, tulog pa ako. Pero bilang isang obedient na Kristiyano, kailangan po nating gumising. Kaya it is an urgent command coming from the Lord Himself. Sabi dito, magising ka sa kamatayan. Ito po ay sa pamumuhay, sa kasalanan. The dead represent living in sin. Bagamat ligtas siya, save siya, pero andun pa rin siya nakikisama. Kaya sabi dito, arise from the sleep of sin and leave the fruitless work of darkness. Pag-iwanan mo na yan. At sabi, and Christ will shine on you. Christ will shine on you. Magliwanag si Kristo sa inyo. Actually, the phrase Christ will shine on you, it is both a promise and an assurance. Ito po ay promise ng Diyos. Pag ang isang Kristiyano ay magbabalik loob sa Diyos, and it is an assurance of continuous divine illumination. Yung patuloy na magliliwanag si Kristo sa buhay natin. Siya yung magbabago sa atin. Kasi siya mismo yung ilaw. Although sinabi sa verse 8 na tayong Kristiyano ay ilaw, our light is coming from Him. Christ will shine on you. It is an assurance. Na pag nasa kay Kristo tayo, we are in Christ, His light will shine upon us. So, sabi po sa 2 Corinthians chapter 4, verse 5 and 6, sabi ni Pablo, for we do not preach ourselves, but Christ Jesus as Lord, and ourselves as your bondservant for Jesus' sake. For God who said, light shall shine out of darkness, is the one who has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. So, si Kristo mismo ang siyang magliliwanag sa buhay po natin. Sa 1 John 1:7, sabi po, 1 John 1:7, but if we walk in the light as He Himself is in the light, we have fellowship one with another, in the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. So sinasabi dito, as we continue to walk in this light, si Kristo mismo ang siyang magliliwanag sa buhay natin. So, yun. Christ will shine on you. So, sabi niya sa verse 15, as Christ will shine on us, as we awake and arise from sleep and from the dead, Christ will shine on us. Anong mangyayari? Anong gagawin natin? Sabi po, therefore be careful how you walk, not as unwise men, but as wise. Mas maganda yung translation ng King James dito. Kasi meron yung word na kakaiba. Yun po yung word na circumspectly. Say then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. So, maganda yung translation ng King James dito. So, sabi, therefore. So, therefore, anong therefore ito? It is a term of conclusion. No? Going back to the previous exhortation, na kung saan tayo ay nabigyan ng mga exhortation kung paano tayo lumakad bilang isang Kristiyano. So, ano po ba yung mga exhortation sa ating paglakad bilang isang Kristiyano na nakasulat sa libro na ito? So, kung babalik tayo sa 4:1, chapter 4, verse 1, anong sabi doon? Walk in a manner worthy of the calling with which you have been called. Mamuhay po tayo
sang-ayon sa pagtawag ng Diyos sa atin. Sa chapter 4 verse 17, sabi doon, walk no longer just as the Gentiles also walk. Wag na kayong lumakad na naayon sa lakad ng mga hintil, ng mga pagano. Sa 5:2, walk in love. 5:8, walk as children of light. And then, from chapter 4 verse 25, nag-umpisa na po doon yung mga imperatives na nabigay sa atin. So therefore, yun, public tayo doon. Therefore, meron yung mga imperatives, meron yung mga exhortation kung paano tayo dapat lumakad bilang isang mananampalataya. Kaya sabi niya, be careful how you walk. Be careful. Ano ba yung word na be careful? Again, this is another command. It is another present imperative. Be careful, literally, talang tignan mo sa iyong mata. You look with your eyes. At figuratively, using the spiritual perception, tignan mo kung paano to yung application sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Look with the eyes of the heart. Na kung sabi sa Ephesians 1:18, I pray that the eyes of your heart may be enlightened, so that you will know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints. So yung command na be careful po dito, ay sabi kanina, present imperative, ibig sabihin, it is a continuous command na kailangan po natin bilang isang mananampalataya, sa ating paglakad bilang isang mananampalataya ay palaging nakadilat yung mata natin. Ano nga dyan nakatuglip? Dyan nakatuglip, nakadilat yung mata nang dyan utok na hanggang po process. Nakaturog. Pero dito, dilat na dilat yung mata, gising na gising yung damdamin. That the eyes of the physical is coordinating with the eyes of the heart. Gumagawa sila ng meticulous observation kung paano yung mga mananampalataya ay lumalakad. So, kung titingnan natin, yung verb na be careful ay nasa second person plural siya. Second person plural, ibig sabihin, hindi lang ako, hindi lang siya, pero ang usapan dito, tayong lahat. So yung paglakad po nating bilang isang mananampalataya ay we walk as one. There is unity in our walk. Kaya ang usapan po dito, hindi yung aking paglakad bilang isang individual na Kristiyano. Ang pinag-uusapan po dito ay yung paglakad po natin bilang isang katawan ni Kristo. Kaya yung tinitignan yung nasa labas, yung buong tayo, hindi yung iisa. Kaya yung kautusan na ito ay nabigay po ito lahat sa atin. Na kailangan yung mata po natin ay gising na gising. Yung isipan natin ay gising na gising para makita po natin that we walk circumspectly. Ano ba tong word na circumspectly? Hirap naman to. Akribos pala. Yung Greek word na akribos, ibig sabihin, exactly, saktong-sakto, accurately, talagang tama yung sukat kung ano man yan, at saka diligently. Actually, kung titignan pa natin kung saan yung mga words, kung saan nanggaling ang word na akribos, from akribis, sabi nila, the high point extreme. Hindi lang siya talagang saktong-sakto, pero talagang yung pinaka sukdulan ng sakto. Yung akribia, highly accurate or extremely accurate, very exact.
Meron yung mga yung mga words na talagang nagpatindig sa salita na ito. Talagang it really describe. So sabi, yung lakad ng isang mananampalataya, it is exactly proportionate with sa command na nasa salita ng Diyos. Yeah. Kaya nung pinag-aaralan ko to, sabi ko, ay wow naman. Pwede ba? Pwede. Bakit? Kasi ang katwiran po natin ay hindi yung katwiran natin, kundi yung katwiran ni Kristo. Yung kabanalan po natin ay hindi po natin pinagtrabahuan, pero yung kabanalan ni Kristo. Kaya, pwede po na ang isang mananampalataya, that we Christian as a whole, ay pwedeng mamuhay, pwedeng lumakad na naaayon saktong-sakto sa salita ng Diyos, hindi naman po yung sobra. Kasi kung sobra, ibang usapan po na yun, Ang utos po ng Diyos dito is to walk exactly as prescribed in the Word of God. So, walking circumspectly, kasi yung walk dito is present indicative. Ibig sabihin, ito yung tuloy-tuloy na lakad natin, tuloy-tuloy na buhay natin bilang isang mananampalataya. Walking circumspectly describes the continuous Christian walk at its highest standard. Ito na po yung pinakamataas na standard na bigay ng Diyos sa atin. Saktong-sakto na ayon sa kanyang salita. So we are to walk circumspectly bilang isang mananampalataya. This is walking in accordance to the Word of God. Kaya sabi, not as unwise, but as wise. Unwise, ibig sabihin, void of understanding or without wisdom. Sa isang salita, fool. The Lord said unto him, you fool. Foolish, ibig sabihin, hindi niya po ginagamit the discerning na bigay ng Diyos. Ang ginagamit po niya, ito. Ganyan ang tao minsan Kahit alam po natin na mali, na ayon sa salita ng Diyos, sinasabi po ng utak natin na mali yan, pero nang dahil sabi nito na kailangan mo yan. Kaya, ayun po yung ginagawa natin. So sometimes sabi po dito, we walk circumspectly not as unwise. Not as unwise. We do not walk as fool. So sabi ng mga theologian, to walk as fool continually is to descend from the high plane of the Christian walk to the dark and deteriorating conduct of the world. Ayun po yung masama. Na kung saan yung isang mananampalataya ay sabi dito, binigay na ng Diyos yung pinakamataas na sukatan ng paglakad ng bilang isang mananampalataya, and that is walking circumspectly, and then suddenly we walk as fool. Hantay mo siguro ngay nga ada iti kurkurang na. Sakto lang mo, di intud niya po Diyos nga utak kada tayo. Tipo, minsan, gapu gamin dito diyan na ititang ako nada, and then suddenly we walk as fool. But anyway, sabi po, walk as wise. Kailangan po natin maging pantas. So walking circumspectly as wise is actually walking or living Christ-like.
Walking wisely, walking circumspectly as wise is walking like Christ-like. Ito po yung everyday sa buhay po natin ay namumuhay po tayo na naaayon sa salita ng Diyos. The Word of God has the last say. Kung ano yung sabi ng Diyos, edi yun na yun. No ifs and buts. We walk in daily obedience to His Word. Kaya nga sabi, we walk as wise. In imitating God, kailangan po natin mamuhay bilang isang pantas. There is no such fool that can imitate God. Only the wise can. At sino ba itong mga wise na ito? Ito po yung mga Kristiyano na kung saan nagliwanag ang Diyos sa buhay nila. Sa buhay mo, sa buhay ko, na nagliwanag ang Diyos, kaya alam po natin yung mali, alam po natin yung tama, at lumalakad tayo na naaayon sa tama sa salita ng Diyos. Kaya sabi sa 1 Corinthians 1:30, sa 1 Corinthians 1:30, but by His doing you are in Christ Jesus, who become to us wisdom from God, and righteousness and sanctification and redemption. So yung wisdom po natin, again, is not us, but Him. So Christ is not only the light, yung ilaw natin na nagliwanag sa atin, but He is also our wisdom. Na kung Siya yung patuloy na nagbibigay sa atin ng kakayahan na makita yung tama at sumunod sa tama. Colossians 3:16. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching, admonishing one another in psalms, in hymns, in spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. So, Christ is not only our wisdom, but as well as His word. Kaya sabi po, let the word of Christ dwell. Nawa yung salita ng Diyos manahan sa puso ng bawat isa sa inyo sa lahat ng kapantasan. In all wisdom. Para po we can walk circumspectly as Christian. Father God, we thank you sa inyong mga salita. Totoo nga po, Ama, na sa aming sariling kakayahan, we cannot walk circumspectly as Christian. Pero kami po ay nagpapasalamat kasi Christ is our light and Christ is our wisdom. And your words dwell in our hearts in all wisdom. Therefore, we can live now as, or we can walk circumspectly as Christian. So nawa po, Ama, kayo po yung tumulong sa bawat isa that we would become that person, that Christian, as a whole, to walk continually imitating you in this world. So Father, bless your word. In Christ's name we pray. Amen.